Arthur, kamusta pare? Akala ko ba nasa Thailand pa kayo? Sagot naman ni Sir Rafael at agad silang nag-shake hands. Hindi na ako sumama pre. Nasermonan nga ako ni Daddy nang malaman niyang bala kong pagsama sa Thailand. Sagot nito sabay sulyap sa akin pagkatapos muling bumaling kay Sir Rafael habang nagtatanong ang mga mata. Who is she? Don't tell me na pagkatapos ni Sofia meron ka na agad. Hindi na natapos ang sasabihin nito nang putulin ito ni Sir Rafael. Shut up! Ang daldal mo. Talo mo pang babae. Halata ang inis sa boses ni Sir Rafael na saway nito sa kaibigan. Humalakak naman ito at halatang natutuwa sa naging reaksyon ni Sir. Ipakilala mo naman ako. Bulong pa nito kay Sir Rafael habang may nakaguhit na ngisi sa labi. Hindi ko naman malaman kung paano mag-react sa harap nila. Para kasing kakaibang dalawang ito. Mabait itong si Arthur pero mukhang manyakis. Veronica. Her name is Veronica. Wika ni Sir Rafael, sabay hapit sa akin palapit sa kanyang katawan. Lalo namang nanigas ang katawan ko sa ginawa nito. Gusto ko man kumalas mula sa pagkakahawak nito sa akin, kaya lang masyado siyang malakas. Veronica? Wow, nice name. My name is Arthur, but you can call me Art for short. Nakangiti nitong sagot sa akin, sabay lahad ng kamay. Akmang tatanggapin kong pakikipagkamay ni Sir Arthur. Nang hawiin ni Sir Rafael ang kamay nito. Gulat naman itong napatingin sa kaibigan. Damn! Kailan ka pa nagiging possessive sa mga naging babae mo, dude? Takang-taka na wika ni Sir Arthur, kahit ako nagulat din sa inasal ni Sir Rafael. Ayoko lang nahawakan mo siya. And besides, pagod ako ngayon sa trabaho at gusto kong gumamit ng VIP room. Sagot ni Sir Rafael. Napangisi naman si Sir Arthur. Habang ang tingin ay nasa aming dalawa ni Sir Rafael. Fine, mukhang stress ka nga. Tsaka na ako magtatanong sa'yo at baka mag-walk out ka pa. Sayang ang kikitain ko. Natatawa nitong wika. Agad naman kami dinala nito sa isang medyo may kalakihang kwarto. Lamesa lang naman ang nandito sa loob. Nagtataka ako dahil ang alam ko sa isang restaurant tabi-tabi ang lamesa. Pero dito sa kinaroroonan namin, kaming dalawa lang ni Sir Rafael. At hindi ko alam ang trip nito. Anong gusto niyong kainin, dude? Ako na mismo mag-aasikaso sa inyo. Natatawa nitong wika habang pasulyap-sulyap sa akin. Kung gusto mo mag-enjoy kami sa restaurant mo at kumita ng malaki, tigilan mo ng kakatingin kay Veronica dahil baka masapak na kita. Inis na wika ni Sir Rafael sa kaibigan. Napahalakak naman ito habang iiling-iling. Alam mo, ilang araw lang tayong hindi nagkita pero ang laki na ng ipinagbago mo, dude. Mukhang... Hindi na ulit natapos ang sasabihin nito nang muling sumagot si Sir Rafael. Enough! Ang daldal. Inis na sagot ni Sir Rafael, lalo namang natawa si Sir Arthur. Ewan ko sa'yo. Sige na nga, anong gusto niyong kainin? Tanong ni Sir Arthur. Yung bestseller niyo. Walang ganang sagot ni Sir Rafael. Akmang lalabas ng VIP room ang kaibigan nang muli itong tawagin ni Sir Rafael. Tumayo si Sir Rafael at may kung anong ibinulong sa kaibigan. Hindi ko naman maiwasan ang mapakunot ang noo ko. Kakaiba talaga ang ikinikilos ni Sir Rafael ngayon. Tumango ang kaibigan at tuluyan ang lumabas dito sa VIP room. Muling bumalik si Sir Rafael sa kanyang upuan habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Muli akong nakaramdam ng pagkailang. Sir, dapat hindi niyo na po ako inorderan ng pagkain. Busog pa po ako eh. Tsaka, nasa na po sila madam? Bakit hindi natin sila kasabay ngayon? Tanong ko kay Sir Rafael. Kumurap muna ito bago sumagot. Malungkot kumain kapag nag-iisa lang. Alangan namang panoorin mo lang ako, di ba? Isa pa bala kong matulog pagdating ng mansyon dahil nakakapagod ang trabaho sa opisina. Sagot nito at sumandal sa upuan, sabay pikit ng mga mata. Ngayon ko lang ito maiging napagmasdan. Halata nga sa gwapo nitong muka ang pagod, kaya nakaramdam ako ng awa para dito kahit papaano. Nabanggit sa akin ni Madam na itong kauna-unahang pagkakataon na nagseryoso sa trabaho si Sir Rafael. Siguro naninibago pa siya. Muling napadilat ang mga mata nito nang marinig namin ang mahinang katok sa pintuan. Akmang tatayo ako para pagbuksan yon, pero pinigilan ako ni Sir Rafael sa pamamagitan ng paghawak sa aking kamay. Come in! Sigaw nito upang papasukin ang kung sino man ang kumakatok. Nagulat pa ako na nagsipasukan ng 3 staff na may hila-hilang mga damit na nakahanger. Akala ko ba restaurant tong napuntahan namin?
Bakit may mga damit? Good day sir, ma'am. Ito na po ang mga latest design namin. New arrival. At si ma'am pa lang ang unang makakapili nito sir. Magalang na wika ng staff. Lalo akong naguluhan sa takbo ng pangyayari. Wala talagang imposible sa mga mayayaman. Inisa-isa kong tingnan ng mga nakahanger. Ang gaganda ng mga kulay. At isang tingin ko lang alam kong kasya sa akin yon. Kahit hindi ko isukat. Mag-shopping ka muna habang hinihintay natin ang pagkain. Wika ni Sir Rafael. Naguluhan naman akong napatitig dito. Shopping? Pwede palang ganitong shopping? Hindi na kailangan pumunta ng store at sila na ang kusang pupunta sa'yo kung saan ka man? Naguguluhan kong sagot. Natawa si Sir Rafael. Pwede kapag may pera ka. Sagot ni Sir. Hindi ko naman mapigilan na mapakagat sa labi bago sumagot. Marami pa po akong damit. Hindi po ba noong nakaraang araw nyo lang ako binilihan? Pabulong kong sagot. Nahihiya ako sa mga sales staff. Nag-effort pa naman silang dalhin ang paninda dito sa harap namin. Tapos tatanggihan ko lang. Napapailing naman akong tinitigan ni Sir Rafael. Pagkatapos binalingan ni Sir Rafael ang mga ito. Pakisabi kay Arthur na ipa-deliver sa mansyon lahat ng damit na yan. Bibilhin ko. Sagot ni Sir Rafael. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Po? Sir, hindi po pwede. Sagot ko. Bakit hindi pwede? Kaya ko naman bayaran lahat yan. Sagot nito. Agad akong umiling. Huwag na po sir, nakakahiya po. Tsaka bakit niyo po ba ito ginagawa? Sagot ko naman. Mukha kasing ini-spoiled niya ako sa mga material na bagay. Ang laki na nang nagastos niya sa akin sa ilang araw na pananatili ko sa mansyon. Baka hindi ko na kayang bayaran lahat ng yun. Nope. Ang gusto kong masusunod dito, Veronica. Sige na, ibalot niyo na lahat yan at i-deliver ngayon din sa mansyon. Sagot ni Sir Rafael. Agad naman nagsitanguan ng mga staff na nagmamadali ng lumabas. Napasunod naman ang tingin ko sa mga ito. Hindi pa rin ako makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Tulala ako hanggang sa dumating ang in-order nitong pagkain. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain sa harap ko, bigla akong nawalan ng gana. Ang daming damit noon at mukhang hindi ko naman magagamit lahat. Ay, ano ba nangyari sa utak niya? Bakit hindi niya ako pinapakinggan kahit tumatanggi na ako? Kumain ka na muna. Mamaya ng kaunti dadating ang mga sapatos at bags. Wika nito. Napakurap ang mga mata ko sa sinabi nito. Po, sapatos at bags? Tanong ko. Hindi ito sumagot. Bagkus tumayo ito at naupo sa tabi ko. Bakit ka tulala? Kapag hindi ka kumain halikan kita. Bulong nito sa akin. Talagang itinapat niya pa ang bibig niya sa tenga ko. Kaya napalayo ako ng kaunti dito. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa. Wala sa sariling hinawakan kong kutsara at tinidor at hinalo ang pagkain. Sa totoo lang busog pa ako. Pero dahil makulit ang amo ko wala akong magawa kundi kumain na din. Hindi naman nagtagal na tapos na din naman kami. Agad naman nilinis ang mga pinagkainan sa aming lamesa. Pero nagulat ako dahil nag-order pa si Sir ng wine. Mukhang wala pa itong balak na umuwi. Umiinom ka ba nito? Tanong nito. Agad akong umiling. Hindi po ako umiinom ng alak. Sagot ko. Hindi ito alak, wine ito. Dapat ngayon palang magsanay ka ng uminom nito dahil balak kong isama ka sa mga parties na dadaluhan ko. Sagot nito at nagsalin sa isang maliit na kupita ng maliit na portion ng alak. Pagkatapos iniabot niya sa akin. Taste it, parang juice lang. Wika nito. Agad ko namang inabot at lumagok ng kaunti. Agad akong napaubo dahil hindi ko nagustuhan ng lasa. Lumapit naman ito sa akin sabay tapik ng likod ko. Are you okay? Tanong nito. Umiling ako. Sabi ko sa'yo ayoko niyan eh. Sagot ko. Sinimangutan ko pa siya. Natawa ito. Sorry, hindi na kita pipilitin sa susunod. Hindi ka nga para sa alak at wine. Tatawa-tawa nitong sagot. Shucks, lalo siyang naging gwapo sa paningin ko dahil doon. Hindi ko naman maiwasan na irapan ito. Para mapagtakpan ng kakaibang damdamin na biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Hindi ko alam pero habang tumatagal nagiging palagay na ang loob ko sa kanya. Siguro dahil unti-unti na akong nasasanay sa ugali niya. Himas-himas pa rin ni Sir Rafael ang likod ko nang biglang bumukas ang pintuan. Agad na pumasok ang nakangiting mukha ni Sir Arthur. Kasunod nito ang sales staff na may kung ano-anong hila-hila na naman na paninda. Napasimangot ako. Heto na naman kami. Magsasayang na naman ng pera si Sir Rafael
sa mga bagay na hindi ko naman kailangan. So, mukhang nag-e-enjoy ka dito sa VIP room, duda. Agad na wika ni Sir Arthur. Inayos naman ng mga staff ang mga daladala nila. Iba't ibang klase ng bags at sapatos. Lahat magaganda. Pasalamat ka na lang kasi sa akin. Kikita ka na ng malaki ngayong araw. Sagot naman ni Sir Rafael. Tumawa ito. Sige na, Veronica. Mamili ka na. Or pwede din naman na bilhin mo na ito lahat. Tatawa-tawan itong wika. Sir Rafael, pwede po bang isang bag at sapatos lang? Bulong ko kay Sir Rafael. Magkukunwari na lang ako na hindi ko gusto ang mga ito para naman matapos na. Bilhin mo na lahat ng gusto mo. Huwag ka magtipid, Veronica. Sagot nito at tumayo pa. Sinipat ang mga paninda na nasa harap namin bago muling tumitig sa akin. Pagkatapos sumulyap ito sa suot na relo. Tahimik naman akong nakikiramdam. I'm tired. Ipadala mo na lang to lahat sa bahay. Sagot nito. Pagkatapos ay hinila ako papalabas ng VIP room. Nagugulahan naman akong napasunod dito. Okay, dude. Ipadala ko na lang sa email mo ang total na dapat mong bayaran. Sagot ng kaibigan. Tinaas na lang ni Sir Rafael ang kamay at tuloy-tuloy na kami lumabas ng restaurant. Diretso kami ng parking. Nagulat pa ako sa dala nitong sasakyan. Dahil sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganito. Parang laruan ang design at 2 tao lang ang kasya. Ito ba yung nababanggit ng mga kaibigan ko sa probinsya na sports car? Agad niyang binuksan ang pintuan at pinapasok ako. Tahimik lang akong naupo hanggang sa nakasakay na ito sa driver seat at binuhay ang makina ng sasakyan. Sir, nakauwi na po ba sila, madam? Tanong ko. Napansin ko ang pagngiti nito. I don't know. Malalaman natin mamaya pagdating ng mansyon. Sa ngayon, pagbigyan mo muna ako dahil kanina ko pa ito gustong gawin. Sagot nito sabay dukwang sa akin. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Kinabig ako nito at ginawaran ako ng mainit na halik sa labi. Sa pangalawang pagkakataon, muli kong natikman ang labi ni Sir. Naguguluhan naman pero pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas para magreklamo. Nanaig ang kakaibang damdamin na lumulukob sa buo kong pagkatao dahil sa ginagawa nito sa akin. Hindi ko na malaya na unti-unti na pala akong natuto at kusang tumutugon sa halik nito. Matagal na magkalapat ang aming labi. Pareho kaming sabik sa isa't isa at akala mo matagal kaming hindi nagkita. Mapaghanap ang paraan ng paghalik sa akin ni Sir Rafael. At kahit na anong katiting na pagtutol sa pagkatao ko, hindi ko naramdaman. Bagkus nakaramdam ako ng kasiyahan at kakaibang kilig. Parehong habol ang aming hininga nang maghiwalay ang aming labi. May masayang ngiti na nakaguhit sa labi ni Sir Rafael habang tinititigan ako sa mga mata. Maingat din itong hinaplos ang aking mukha na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang kilite at ilang sandali pa'y muling naglapat ang aming labi. Saglit lang pala itong lumanghap ng sariwang hangin. At walang pakundangan na muli ako nitong hinalikan. Naramdaman ko pa ang mga kamay nito na haplos ang likod ko. Kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng init. Parang may kung anong init ang biglang nabuhay sa buo kong pagkatao dahil sa ginagawa ni Sir Rafael. Muli akong tinitigan ni Sir Rafael nang maghiwalay ang labi namin. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Alam kong nadala lang din ako sa matinding halikan namin. Nakalimot din ako tinugon ng halik nito kanina. Alam mo bang sobrang ganda mo? Wika nito. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko. Biglang nag-init ang mukha ko sa bayo ko. Hindi ko na kayang tagalan pa ang titig nito sa akin. Pakiramdam ko natutunaw ako sa sobrang hiya. Ang hilig mo talagang yumuko. Hindi ko alam kung mannerism mo lang yan o sobrang mahiyain ka lang talaga. Wika nito. Hindi ako nakaimik. Nahihiya pa rin ako sa mga nangyari. Maraming katanungan na naglalaro sa isipan ko. Bakit ba ang hilig niyang halikan ako? Sorry po, nahihiya po kasi ako sa nangyari sa atin. Bakit po ba lagi mo na lang akong hinahalikan? Lakas loob kong sagot tanong dito. Nakita kong pagguhit ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Because you're so pretty, Veronica. Nakaka-addict ka, alam mo ba yon? Masuyo nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na titigan ito sa mga mata. Kita kong senseridad sa sinasabi nito. Kaya nakaramdam ako ng kilig. Po? Hala, hindi naman po ako drugs para ma-addict kayo sa akin, sir. Sagot ko. Narinig kong mahinang pagtawa nito. I know, pero mas higit ka pa doon, Veronica. Parang idinuduyan ako sa alapaap sa tuwing natitikman ko ang labi mo.
Alam mo bang ikaw pa lang ang kauna-unahang babaeng hinalikan ko sa labi? At gusto kong ulit-ulitin yon. Wika nito. Bakit po? Hindi po ba marami kayong naging girlfriend? Ayaw po ba nilang magpahalik sa'yo? Hindi naman po kayo bad breath. Ang bango nga ng hininga nyo eh. Madaldal kong sagot. Huli na nang ma-realize ko ang mga salitang lumabas sa labi ko. Parang gusto ko na naman tuloy kutusan ng sarili ko. Dapat talaga pinag-iisipan ko muna ang mga sasabihin ko eh. Lalo na kapag ang amo kong kaharap ko. Not like that. Sabihin na lang natin na iba ka sa kanila. Sagot nito habang titig na titig sa akin. Napalunok naman ako bago ibinaling ang tingin sa labas ng kotse. Hindi ako sumagot pa. Bigla tuloy akong napaisip na baka may nakakita sa halikan namin kanina. May mangilang-ilang tao pa akong nakikitang paroon at parito sa labas. Don't worry, hindi tayo nakikita dito sa loob ng kotse. Tintad ang loob nito kaya walang nanonood sa atin habang naghahalikan tayo kanina. Masuyo nitong wika. Nagulat pa ako nang dumantay ang palad nito sa legs ko. Hindi ko na malayong nakalilis palang laylayan ng dress na suot ko. Kita ang kalahating hita ko. Kaya wala sa sariling tinanggal ko ang kamay ni Sir at dali-daling tinakpan ang naka-expose kong hita. Narinig ko pang mahina na pagtawa nito bago umayos ng upo. I think we need to go home. Gustuhin ko man na higit pa sa halikang pinagsaluhan natin kani-kanina lang. Hindi maaari. Gusto kong igalang ang pagiging babae mo, Veronica. Tuparin mo lahat ng mga pangarap mo. Promise, nandito lang ako para suportahan ka. Muling wika nito habang hinahaplos ang aking muka. Ilang saglit pa ako nitong tinitigan bago itinuon ng atensyon sa manibela at pinaarangkada ang sasakyan. Tahimik lang kami buong biyahe hanggang sa nakarating kami ng mansyon. Pagkahintunan sa sasakyan ay agad itong bumaba pagkatapos ay agad akong pinagbuksan ng pintuan. Hinawakan pa ako nito sa kamay hanggang sa makalabas ako. Akmang magpapaalam na sana ako nang mapansin kong papalapit na si Elijah. Malapat ang pagkakangiti nito habang palipat-lipat ng tingin sa amin dalawa ni Sir Rafael. San kayo galing, Tito? Bakit hindi niyo man lang ako isinama? Agad na wika nito. Bigla namang sumeryosong mukha ni Sir Rafael. Galing opisina. Bukas pwede kang sumama sa akin para tulungan ako sa mga trabaho ko doon. Bakas ang inis sa boses ni Sir Rafael na wika nito. Agad namang gumuhit ang ngiti sa labi ni Elijah. Opisina? Sa ganitong oras? Halos 9:00 na ng gabi galing pa kayo ng opisina at kasama pa talaga si beautiful Veronica? Wika nito. Let's go, Veronica. Huwag mong pansinin at baka mahawaan ka sa kabaliwan ng lalaking yan. Sagot ni Sir Rafael sabay hila sa kamay ko. Agad namang tumawa si Elijah at tinawakan din ako sa kamay. Teka lang, Uncle. Hayaan mo muna kami mag-usap ni Veronica. Mauna ka nang pumasok sa mansyon. Dito muna kami. Hindi ba, beautiful Veronica? Wika nito sabay kindat sa akin. Naramdaman ko naman ang lalong paghigpit ng hawak ni Sir Rafael sa mga kamay ko. Mukhang wala itong balak pagbigyan ng pamangkin. Elijah, next time na lang tayo mag-usap. Pagod na din kasi ako eh. Maghapon akong nasa labas. Sagot ko. Lumawak naman ang pagkakangiti nito tsaka tumango. Laking pasalamat ko dahil binitawan na din itong kamay ko. Sige, bukas na lang. Tama-tama, sa hapon pa ang pasok ko sa school. Marami tayong time para makapagkwentuhan. Sagot nito at halatang gustong iparinig sa kanyang uncle. Napailing naman si Sir Rafael at hinila ako nito. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod sa kanya. Baka kasi mag-alboruto na naman ang dragon at malalagot pa ako. Mukhang nasira ang mood nito pagkakita sa pamangkin. Ay, ang bilis talaga magbago ng ugali niya. Minsan mabait, minsan naman saksakan ng sungit. Pagkaakyat namin ay akmang pupunta na ako sa kwarto ko nang tawagin ako nito. Agad naman akong napalingon. Ayokong nakikita na nakikipag-close ka kay Elijah. Hanggat maaari iwasan mo siya. Lalo na kapag wala ako. Wika nito sa seryosong boses. Hindi ko naman maiwasan ng magtaka. Bakit po? Mukhang mabait naman po siya, tsaka friendly. Sagot ko. Napansin kong pagkunot ng noon nito. At halatang hindi niya nagustuhan ng aking sinabi. Kahit na, basta ayoko nakikipag-usap ka sa kanya. Sagot nito at agad akong tinalikuran. Hindi ko naman maiwasan ng mapasimangot. Umandar na naman ang kasungitan nito. Bahala na nga siya. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto. Pagod na din ako at gusto ko nang matulog.
Hindi na muna ako ngayon magpupuyat dahil baka dumating na ang magtututor sa akin bukas. Si Ma'am Ayan Bella daw ang bahalang maghanap at papupuntahin na lang daw agad dito sa mansyon. Naglinis na lang ako ng katawan at nagpalit ng damit pantulog at nahiga na din ako sa kama. Nakangiting nagpagulong-gulong pa ako upang damhin ang lambot nito nang sumagi sa isip ko ang aking pamilya. Kamusta na kaya sila nanay at tatay, pati na din ang mga kapatid ko. Ay, sana ayos lang sila. Hindi ko alam kung kailan ko sila mapapadalhan ng pera. Hindi na din kasi ako umaasa na bibigyan nila ako ng sahod dito sa mansyon dahil hindi naman ako nagtatrabaho katulad ng isang normal na kasambahay. Bakit kasi ayaw nila madam pagtrabahuhin ako? Pwede ko naman pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral kung tutuusin. Nahihiya na din akong kausapin sila madam tungkol dito. Baka bigla nilang bawiin ang pagkakataon na makapag-aral ako kung kukulitin ko pa sila tungkol sa bagay na ito. Sinipat ko ang cellphone ko. Hindi ko maiwasan na malungkot dahil gusto kong i-add sa Facebook si Ate Ethel. Kaya lang hindi ko ito ma-search. Siguro ibang pangalan ang gamit niya. Gusto ko sanang malaman ang number nila sa probinsya para makausap ko sila nanay at tatay. Pwedeng manghiram sila nanay at tatay ng cellphone sa pamilya ni Ate Ethel doon. Magkalapit lang ang aming bahay at masasabing mababait naman sila at naiintindihan ang aming sitwasyon. Noong nasa boarding house pa ako ni Ate Ethel, palagi kong nakakausap ang pamilya ko. Dapat talaga hiningi ko na lang ang number na yun eh. Kumusta na kaya sila nanay at tatay? Miss na miss ko na sila. Naiisip ko habang ipinikit ko ang aking mga mata. Agad naman akong nakatulog. Kinaumagahan. Alas 5 pa lang ng umagay gising na ako. Agad akong bumangon sa higaan at nagligpit. Inayos kong sapin ang kama at nagpa siya ng pumasok sa loob ng banyo para maligo. Gusto kong agahan ng pagbaba. Nakakahiya kung mauna na naman sila madam sa dining area. Mabilisang ligo lang ang ginawa ko. Kinuskus na ang balat ko kahapon sa salon at pakiramdam ko tanggal na ang lahat ng libag ko sa katawan. Agad akong naghagilap ng damit na isusuot sa walk-in closet. Pagkatapos kong magbihis ay agad kong sinipat ang sarili ko sa salamin. Kahit papaano may nakikita na akong pagbabago sa balat ko. Kuminis na din ako at pumuti. Sabi ng staff sa salon na pinuntahan namin kahapon, sunog lang daw sa araw ang balat ko, kaya hindi pantay. Pero makikita naman agad ang result sa mga susunod na araw. Naglagay lang ako ng lotion sa buo kong katawan bago nagpa siyang bumaba. Tahimik pa ang buong paligid. At nakaramdam pa ako ng tuwa nang maabutan ko si Ate Maricar sa dining area. Abala ito sa pag-aayos ng mga pagkain sa lamesa at agad na napangiti nang mapansin ang pagdating ko. Good morning, Veronica. Ang aga mo ngayon ah. Agad na bati nito sa akin. Agad akong ngumiti dito. Gusto ko kasing tumulong sa paghahanda ng lamesa, ate. Sagot ko. Agad itong umiling. Halatang hindi sang-ayon sa sinabi ko. Naku, yan ang wag mong gawin. Ayoko pang mawalan ng trabaho, no? Sagot nito. Nagtaka naman ako. Mawalan? OA naman. Pabiro kong sagot. Oo nga, kabiling-bili na ni Sir Rafael na wag kang gumawa ng kahit na anong trabaho dito sa mansyon. Hindi din pwedeng utusan ka dahil malalagot kung sino man ang mahuhuli. Sagot nito, nagulat naman ako. Ganun ba? Grabe naman si Sir Rafael. Ano na lang palang gagawin ko ngayon? Sagot ko. Maupo ka na dyan. Matatapos na din ako at ilang sandali lang at nandito na din sila madam at sir. Sagot nito. Wala na akong nagawa pa kundi umupo na lang sa palagi kong pwesto. Ayoko nang ipilit ang gusto ko. Baka matulad pa si Ate Maricar sa mga natanggal na katulong noong nakaraang araw. Mabait pa naman ito at hindi kaya ng konsensya ko na mawalan ito ng trabaho dahil sa akin. Ilang saglit pa at dumating na din sila madam at sir. Kasunod ng mga ito sila Sir Rafael at Elijah. Tumayo pa ako para batiin sila, pero pareho nila akong sinenyasan na bumalik na sa pagkakaupo. Rafael, hindi na ako sasama ngayon sa opisina. May pupuntahan kami ngayon ng mami mo. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang magsalita si Sir Gio. Okay lang, Dad. Kaya ko naman na po. Isa pa nandyan naman si Kuya Christian para alalayan ako. Sagot naman ni Sir Rafael. Seryoso ang mukha nito at ilang beses kong napansin ang pagsulyap nito sa akin. Tumawag sa akin kahapon si Ayan Bella. May nakausap na daw siyang tao na pwedeng mag-tutor kay Veronica. Magaling daw yon at marami na daw siyang nahawakan ng mga estudyante na katulad ni Veronica.
Magaling magturo at siguradong maipapasa ni Veronica kung sakaling kumuha na siya ng exam sa Alternative Learning System or ALS. Mahabang wika ni Madam Marian, sabay sulyap sa akin. Well, basta magaling magturo, walang problema. Baka may bonus pa siya sa atin kapag matutukan niya si Veronica. Pwede naman siya pumasok sa Villarin University, pero kailangan pa rin niyang dumaan sa proseso. Sagot naman ni Sir Rafael. Don't worry, Veronica. Kapag maipasa mo ang ALS, doon ka na din mag-enroll sa school na pinapasukan ko para sabay tayo. Sabat naman ni Elijah. Agad ko naman napansin ang biglang pagsimangot ni Sir Rafael. Next year pa yon. Matagal na paghahanda ang gagawin ni Veronica kaya imposible yung sinasabi mo. Sagot naman ni Sir Rafael. Kahit na, ibabagsak ko lahat ng subjects ko ngayong taon para mahintay si Veronica. Tatawa-tawang sagot ni Elijah. Ay nako, subukan mo lang at malalagot ka talaga sa mami mo. Sagot naman ni Madam Marian.